So ayan nakaload na yung ating tester, naka-monitor. So ayan, 160 yan 122. So kabilaan siya 60-60. So nakaload na yung ating bulb, 100 watts, isa pa lang. Natin yung multimeter and then yung scope natin. Medyo magulo nga lang yung monitoring niya. But anyway, ayan siya. So ilo-load natin isa-isa. Tagan natin. So ayun, 200 watts. So gumalaw ng konti. Konti lang, no? Load pa natin ulit. So 300 watts. No? So yung init niya naman ay sinat lang. Okay siya sa all right. 300 watts dagdagan pa natin. So 400 na. So yung scope natin, normal naman to. Ayan. Pero talaga silang hindi pagkakaunawaan. Pero at least nag-oscillate siya. 60 to 70. 65-70 yung frequency niya. So meron na tayong konting drop. That is 400 watts So i-load pa natin ulit. 500 na yan. 5 bulb ang pinailaw niya. 5 bulb. Yan yung scope natin. So normal lang yan. So yung init niya ay sinat lang. So 118 from 120 na kasi kabuuhan na to hindi siya naka center top, from negative to positive na siya. So 5 bulb yun siguro hindi naman siya kontin so, hindi pa siya nagpo-protect, wala, sinat lang. Yan yung kayang gawin ng ating SMPS 500 watts continuous. Siguro pag niloadan pa natin ulit yan, so, hindi ko na alam kung basta ang masasabi ko lang, lagpas siya ng 500 watts. Kasi yung ganitong chopper, yung ganitong coil nya, nakalagay doon 1500 watts. So yung load natin yung sa may preamp to. Yan. Ganyan katindi. Sinat lang wala nga sinat lang. Ayan 5 bulb. Scope natin, yan. May oscillation siya. Subukan naman natin ibunutin, biglayin halimbawa. Yan. Tapos biglang load yung 500 watts. Yun. Ilaw lang din ulit. Safe siya. Hindi siya kahit biglain mo siya. Naka-monitor naman yung ating overload protection. So ganyan siya guys wala, hindi. Kaya ko siyang hawakan ng matagal. Hindi siya mainit. Normal lang siya. So monitor naman natin yung yung ating AC kung bumagsak din ba, siguro dahil kaya siguro bumagsak. Kung monitor natin, kasi kanina bigla ako rin napagdikit yan tapos lang siya, nag-protect lang siya dito, umilaw yung green. Yan nakailaw lang pa rin So